Francine's POV. Kyle, gising ka na ba? Kuryosong tanong ko. Damang-dama kong marahang pagkapos niya sa bewang ko pababa. Gising na. Pabulong lang na sambit ni Kyle. Ang mainit niyang hininga tumama sa balikat ko. Yun din ang hangin na darama ko kanina. At ang mabigat na nakadantay sa bewang at pinti ko, may kamay at paa niya. Hindi ko alam kung paano ko kikilos sa pagkakahangos niya. Sa tuwing tatangkain kong tumayo at hihigpitan niya ang pagkakapulupot niya sa akin. Good morning. Uutal-utal kong bati. Oh yeah, it's a very good morning, he whispered. Gusto ko tang hagkan, can I? He asked. Ha? I don't... Gagawin ko na. Pagkasabi niya noon, kaagad niya akong hinagkan. Kahit walang pahintulot ko, ginawa niya pa rin ang gusto niya. Nagulat ako nang tanggalin niya ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Wala siyang kahit anong suot, kaya pala damang-dama ko ang nakasaludong kasangga niya. Nakahanda na pala ang bugok. Then out of nowhere, nakarinig ako ng tunog ng pagpunit. Ano ba naman? Sinira mong aking... Your undies? Yes. Hindi mo na kailangan magsuot ng kahit ano kapag kasama mo ko. At nagsimula na siyang maglakbay. Kyle, bulong ko. May ayaw kang gawin ko? Tanong niya na unti-unting tinutulak ang kamiyembro na. Any off-limits? Baka magalit ang asama mo. But to be honest, I don't care. Go on. Bago pa magpagong isip ko. Just no pain, please. Matapos kong sabihin yon, kaagad nagsimula si Kyle para makuha ko. It was still the same. Same feelings that I felt for him 5 years ago. Kasiyahan, pananabik at passion. Siya lang ang kayang makapagpadama sa akin noon. Just him. Only him. Pakiramdam ko'y lumilindol ang buong pagkatao ko. Kung nakapagsasalita lang ang dingding, baka nagreklamo na ngayon sa halos mariin kong pagtulak. Walang patawad kung gumalaw si Kyle. Balak yata talaga akong pawalain ng malay ng bugok na to. Pawarain ako sa ligayang nararamdaman ko ngayon. Feel good? He asked. I am better than your husband, right? Much better? Say yes, Francine. Best, the best I've ever had. Sinisigaw akong pangalan niya. Pangalan niya lang. That's right. Remember my name. Ako lang isipin at iisipin mo. Ako lang pwedeng gumawa sa'yo nito. Ako lang dapat, Francine. Ako lang. Understand? Tumango lamang ako. Ang aking isip patatakpan ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Sa sobrang saya ko, hindi ako makapagsalita. Maya-maya pa'y sabay naming naabot ang suktulan. Rest now. I will cook our breakfast. Tulad ng sinabi niya, muli ako nakatulog dahil sa pagod. Bahala na mamaya. Bahala na bukas. Hindi ko na alam. Ang alam ko, hindi tama to at hindi dapat nangyayari to. Pero pinagkanulo ko ng katawan ko. Kyle's POV. Paano ba magluto ng breakfast? Bakit pa kasi ako nagpresenta? But I'm starving. Sunod-sunod kong singhal sa sarili ko. I know Francine was tired. Even I felt tired too. It was just my escape. Akala ko kasi hindi na ako matutuksong muli sa kanya, pero hindi ko napigilan. I still want her. My body still needs her and no one has ever made me feel like this. Then and now, siya lang talaga. I got my phone and called my mother. Nagsinungaling ako. Gaya ng sinabi kong walang mga magulang ko. Nasa bakasyon lang sila. Sinabi ko lang yun kay Francine para hindi siya mahiya. Mom, I want to cook hotdog and egg. Can you teach me how? Kaagad kong tanong nang sagutin ni Mama ang tawag ko. Ayokong tawagan ng mga baliw kong kaibigan para lang magpatulong magluto. Nakabaliwan lang din ang sasabihin sa akin. Isa pa mga walang alam ang mga baliw na yon. Honey, tumanda ka ng ganyan, simpleng prito lang, di mo pa alam? Are you gonna marry now? I think you were practicing the husband duty. Sunod-sunod niya naman sabi na sagutin niya ang tawag ko. Kung hindi ko lang alam na magulang kong kausap ko, malamang nabulyawan ko na to. I tried to cook before but I almost burned down the whole kitchen. Ayokong maulit doon. Dahil din doon kaya nag-resign ng mga katulong namin. Like as if I did a crime. Just tell me how to cook that, Mom. I'm starving. I have anger management issue. Maikli lang din ang pasensya ko at higit sa lahat, mabilis uminit ang dugo ko. Ngunit para sa mga kaibigan ko, ako na yatang pinakasira at pasaway sa grupo. Aminado naman akong loko-loko ako minsan, pero minsan lang naman. Son, mag-order ka na lang. Wala akong tiwala sa cooking skills mo and wait a minute, where are you? Sasagot sana kung muli nang mula sa likuran ko, nagsalita si Francine. Kailangan ko nang umuwi. Anya, who's that?
May kasama kang babae? How many times do I have to tell you na itigil mo ng kahiligan mo sa babae, Kyle? Kung gusto mo ng babaeng magpapainit sa'yo, utang na loob, mag-asawa ka na. Sunod-sunod namang litanya ni Mama. Pinutol ko na lamang ang tawag at tinitigan si Francine. She looks so lovely this morning. Tayong ang makapal na lang na nakatakip sa katawan niya. Bakas na bakas din ang mapulang marka sa taas ng balikat niya. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti nang maalala kong nangyari kanina. Have you seen yourself in the mirror? I asked. Kung uuwi siya ng ganyan ng itsura, malalaman ng asawa niya na nakipagsalo siya. Worst, baka maging dahilan pa yon ng away at tumantong sa hiwalayan ng pagsasama nila. Eh di mabuti. Not yet. Why? Kuryosong tanong ni Francine. You look like you had a wild night. Katakot-takot na irap naman ang ginawa niya bago tumalikod na parang hindi nangyari. Giit niya pa. Sinundan ko siya papunta sa silid at pinanood ko siyang magbihes. Sinira mong pang ibaba ko, peste ka? Paano ngayon to? Nagmamaktol niyang sigaw sa akin. Namumula rin ang mukha niya at hindi ko lang alam kung dahil sa inis o dahil sa hiya. Pwede kitang pahiramin. Yung sa akin nga lang. Ngumisi ako. Di ko naman sinasadyang sirain yun. Di ko lang napigilan. No need. Di naman ako makikitaan sa kotse mo. Ihatid mo na ako, kailangan ko lang umuwi. Nagmamadaling inayos niya ang gamit niya at akmang kukunin na sana ang cellphone niya sa bedside table nang biglang umilaw iyon. Sabay kaming napatingin doon, sabay ding nagkatinginan sa isa't isa. Mukhang inahanap ka na ng asawa mo, Mrs. Curtis? Pakiramdam ko'y muling nabuhay ang galit sa kalooban ko at dahil yon sa lalaking tumatawag ngayon sa cellphone niya, baby pa nga. Francine's POV. Naalimpungatan ako sa sunod-sunod na pag-ring ng cellphone ko. Nang tingnan ko ang oras, alas 8 pa lang pasado ng umaga. Nasa kusina pa rin si Kyle. Dahil sabi niya kanina magluluto siya ng agahan. Peste, pumigay na naman ako sa mokong na yon. Mariin ko, sabi sa aking sarili. Aminado naman akong magaling siya at hot din talaga. Pero peste, hindi na dapat maulit ang nangyari. Giit ko pa. Tumayo ako at pinalabal ang kumot sa aking katawan. Na makita ko ang damit kong nagkalat sa lapag, napanguwi ako. Lalo pa nang bumungad sa akin ang undies ko. Puisit na, Kyle. Walang magawang magaling. Kung di lang din talaga ako nagalingan sa ginawa niya, makakatikim talaga siya sa akin. Nang makarating akong kusina, kagad ko siya nakita. Nakatalikod at may kausap sa cellphone. Sabi niya wala siyang asawa, wala ring girlfriend. Sino palang katawagan niya kung ganon? Fubo siguro niya. Bulong ko sa aking sarili. Tanong ko, sagot ko rin. Ilang minuto ko pa nga siyang tinitigan. Pinagsawa ko muna makasananan kong mata mula sa matipuno niyang balikat. Napangisi ako lalo na sa kapilyang pumapasok sa isipan ko. Sasayuan kita nang walang kahit ano nakabalot sa akin. May spit pang kasama. Ngunit dahil seryosong bugok na hindi man lang yata napansin ang presensya ko. Di na ako kailangan pa na magtagal dito. Kailangan ko nang umuwi dahil kanina pa pala tumatawag ang anak kong si Kenji. Kung kay Jiro okay lang na mawala ako na matagal pero kay Kenji, kailangan ko munang manalangin ng taimtim. Kailangan ko nang umuwi, giit ko. Napansin ko pa na tigilan siya na makita ko. Bale walang pinutol niya rin ang tawag sa cellphone niya at mariing tumitig sa akin. Have you seen yourself in the mirror? Napawang ang labi ko sa tanong niya. Ano bang itsura ko? Peste, hindi ko man lang kasi tinignan ang sarili ko sa salamin bago lumabas. Not yet. Why? Nananansang tanong ko. Kala mo naman kaya niya talagang natigilan kanina na makita ko dahil nagandahan sa akin, buisit. Mukha siguro kung sabog na tilapia. You look like had a wild night. Sagot niya na kinairap ko. Tumaas din ang isang kilay ko at tumalikod na. Kala ko naman kung anong sasabihin na parang hindi nangyari. Bale walang sigaw ko bago tuloy-tuloy nang pumasok sa silid niya. Kagad kong pinulot ang mga damit ko at sinuot. Ngunit nag-init na naman ang dugo ko na makita kong pang ibaba ko sa lapag. Sinira mong pang ibaba ko, peste ka? Paano ngayon to? Tanong ko sa kanya na ngayon nakatayo lang sa gilid ko at pinapanood ako na magbihis. Hindi tuloy ako mapakali. Bakit pa kasi nakatitig siya sa akin? Pakiramdam ko tuloy nag-init ang mukha ko, pati na rin ang tenga ko. Pwede kitang pahiramin, yung sa akin lang. He's smart. My lips parted a bit as he said that. As if naman kasya sa akin yun.
Mukhang sa haba na sa kanya, baka magmisto lang short sa akin ang undies niya. No need. Di naman ako masisilipan sa kotse mo. Ihatid mo na ako, kailangan ko nang umuwi. Nagmadali na nga akong magbihis. Kahit wala pa akong pang ibaba, bahala na, ang mahalaga nakauwi na ako at baka katakot-takot at tanong na naman ay salubong sa akin ni Kenji. Pareho pa kaming natigilan at nagkatinginan nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kaya muli kong tinignan iyon. At nakita ang anak ko nga ang tumatawag. Baby ang nakasulat sa pangalan ng caller eh. Akmang dadamputin ko yon nang bigla na lang magsalita si Kyle. Mukhang hinahanap ka rin ng asawa mo, Mrs. Curtis. Natigilan ako ng bahagya at napatingin sa kanya. Nagtataka sa inaakto niya. Nagsiselos ba siya? Ano ang nangyari sa first name basis namin kanina? Bakit ngayon Mrs. Curtis na naman ang tawag niya sa akin? Baby pa nga. Giit niya pa bago tumalikod at naglakad pa palabas. Ako na may naiwang natatawa ng dahil sa kanya. Nakakita lang ng pangalang baby na galit ng bugok. Ayan ang nangyayari sa mga taong tamang hinala. Mga marites kayong sadya. Iiling-iling kong sambit bago sinagot ang tawag. Yes, love? Halos pabulong kong sagot. Mom, where are you? Hindi ka pa po umuwi. What time is it? We're on our way to HGS. San ka na po? Sunod-sunod pang tanong sa akin ng anak ko. Sabi ko na nga ba at masasabon na ako ni Kenji. Napakahirap din palang magkaroon ng anak na lalaki. Pauwi na ako. Nagkayaan kami ng friend ko but I'll go home now. Promise, I will. Di ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang hinablot ni Kyle ang cellphone ko. Di ko rin namalayan bumalik siya. Pilit kong inaagaw yun sa kanya pero nilalayo niya. Hanggang tinulak niya ako sa pinto, mariing hinawakan ng kamay ko. Don't worry, iuwi ko sa'yo ang asawa mo. Kumabog ng malakas ang puso ko nang dahil sa sinabi niya. Peste? Daddy, ikaw ba yan? Napansin kong natigilan si Kyle bigla at para bang natulala, kaya naman agad kong inagaw sa kanya ang cellphone ko. Mabilis din akong lumayo sa kanya na hanggang ngayon, nakatayo pa rin sa tabi ng pinto. Hey love, I am going to end this call, okay? Mom, are you with Dad? I heard a man. His voice was husky and masculine and, bye love, just wait for me there and behave. I love you. Matapos yon agad ko na rin pinutol ang tawag. Hinila ko na rin ang kamay ni Kyle na hanggang ngayon nakamulala pa rin sa tabi ng pintuan. Faster Kyle, kailangan kong umuwi. Bakit tamaan ako pag di pa ako umuwi kaagad? Nagmamadaling sambit ko. Hawak pa rin ang kamay niya. Natigilan ako sa paghihila sa kanya nang hilahin niya ako bigla. Bakit? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Bigla akong kinabahan sa tono ng boses niya at sa uri ng pagtitig niya sa akin. Ha? Well, it's not what you think. It's just, if your husband hurts you, I swear to God, Francine, malalagot talaga siya sa akin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko na kinangwi ko. Isang beses ko palang nakita si Kyle na galit, and that was 5 years ago. Numutik na akong pagsamantalahan ni Kervin. You're hurting me now? I told him. I looked at my wrist that looks pale now because of his tight grip. Kagad niyang niluwagan ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ginawaran din ako ng hagan sa pisngi bago inakay na pasakay sa kotse niya. Sa kilos at salita ni Kyle, hindi ko na alam kung ano bang iisipin ko sa kanya. May araw na parang galit siya, tulad ng unang araw na nagkita kami. Meron din namang para bang nag-aalala siya sa akin at kadalasan puro kalokohan ang alam niya. Napakahirap basahin ang iniisip niya. Di ko rin alam kung paano ba ako aakto sa harapan niya. Ano pa kaya ako magkita sila ng anak ko? Kenji Angelo Dayton? That was my son's name. Sinunod ko sila sa apelido ni Kyle noon kahit na nga ba alam kong di naman ako pananagutan ni Kyle. Alam ko rin iniisip niyang sa dinami-rami ng lalaking nakakama sa akin, di malabong isipin niyang nabuntis ako ng ibang lalaki. Sino nga bang matinong lalaki ang seseryoso sa akin noon? Sa estado ng buhay ko, uri ng trabaho at reputasyon ko sa mga kalalakihan. Malamang naiisa lang ang tingin at iniisip nila sa akin, bayaran. Hindi ganon kadali ang kalagayan ko, lalo na nasa ikatlong buwan ako ng pagbubuntis ko. Lagi kong hinahanap si Kyle. Gusto ko siyang mayakap, gusto ko siyang makita. Ngunit hindi ko magawa. Wala siya sa tabi ko at alam kong nakalimutan niya rin kaagad ang isang tulad ko. Sino ba naman kasi ako para isip-isipin? Ano ba ako sa kanya noon maliban sa FUBU? Wala na. Ayoko sana isipin pa mga laalang yun noon. Ayoko nang balikan, pero hindi ko pa rin maiwasan. Parte kasi ng buhay ko yon.
Ang nakaraan na naging dahilan kung bakit ako naging ganito sa kasalukuyan. "We're here," he whispered. Tinitigan ko siya na ngayon nakatitig din sa akin. Ang ilong niya, mga mata, labi pati na rin ang kilay, lahat ng yon na miss ko. Napakatagal na panahon kong hiniling na sana di ko na siya muling makita pa. Kahit na nga ba nangungulila na ako sa kanya. Hirap kasing umasa. Ang kasing sakit masaktan. Hirap paintindi sa isipan ko na hindi ako nararapat para sa kanya. Napakahirap patigilin ang pagtibok ng puso ko na sa bawat pintig pangalan niyang sinisigaw. Di ko maiwasan na haplusin ang pisngi niya na marahan habang nakatitig pa rin sa kanya. "Paano ba kita kakalimutan? Paano ba ako makakalayo sa'yo? Please, tulungan mo naman ako." Halos pabulong kong sambit. Nanatili siyang nakatingin sa akin, dinadama ang palad ko sa pisngi niya. Ilang minuto pang tinagal hanggang sa napagpasyahan kong bumaba na. "Francine?" Huminto ako ngunit hindi tumingin. Pinigilan kong sariling lingunin siya kahit na nga ba sa harap ko'y pangalan niyang nakikita. "Kyle's Hotel." Di niya ako dinala. Yun din ang tanong ko eh. Kung paano ba kita makakalimutan at paano rin lalayuan? Hanggang ngayon hindi ko pa rin mahanap ang kasagutan. Siguro dahil hanggang ngayon ikaw pa rin talaga. Sa akin ka noon, pwedeng akin ka na lang ulit ngayon, di ba? Sa kabilang banda. Isang linggo ang matuling lumipas, ngunit hanggang ngayon, di pa rin nawawala sa isip ko mga salitang binitawan ni Kyle. Hanggang ngayon para bang naririnig ko pa rin ang boses niya. Tila may mga masamang bumubulong sa tenga ko na salitang sinabi niya. Narito na kami ng mga anak ko sa HGS. Habang kakambal kong si Edison kasama ng fiancé niyang si Aiza ay hinatid ng mga magulang namin sa airport. Isang linggo lang nilagi nila dito sa Pilipinas at ngayon umuwi na pabalik sa Amerika. "Mom, can we play outside po?" Nananansyang tanong sa akin ni Jiro. Abala ako sa pagluluto ng uulamin namin. Habang si Kenji naman, nanonood lang sa TV. "Saan naman kayo maglalaro ni Kenji?" Kuryosong tanong ko naman. Sa subdivision na ito, bihira ako makakita na naglalarong bata sa labas. Meron namang playground at stadium sa gitnang bahagi ng subdivision, pero bihira ako makakita talaga ng mga naglalaro sa labas. "Outside, Mom. Magbabasketball lang po kami. Promise hindi po kami lalayo." Nakataas ang kamay, nagiit niya pa. Tumango naman ako at sumang-ayon na lamang. Nilagyan ko na lang din sila ng bimpo sa likod at pinabaunan ng tubig. Matindi ang sikat ng araw ngayon, kung kaya't di magandang matuyuan sila ng pawis sa likod. Naghahanap din ako ng eskwelahang po pwede nilang pasukan para makasabay sila sa lalapit na pasukan. Dahil sa katahimikang namamayani sa kabahayan, binuksan ko ang stereo at nagpatugtog ng malakas. Isa lang akong bahay na katabi ng bahay ko. Wala rin ako nakikitang tao roon, kung kaya't okay lamang siguro. Napaka-boring naman kasi. Giit ko pa bago sumabay sa ritmo ng musika. I was a dancer before. Dancer sa Club V. But I never felt embarrassed about that. Being a dancer does not define my personality. That was my way of living while providing for myself and the family I used to know. And yes, ako ang hindi maiiwasang produkto ng isang lipunan na naglalagay ng sukdulang kahalagahan ng pera. Di ko sinubukang matulog sa ibang lalaki maliban kay Kyle at para sa pera, kaya naniniwala ko hindi ako isang bayaran.